Update muna tayo guys dito sa aking solar panel na 20 watts. Ito ay nasa 2 years na rin sa akin. 2 years ko na siyang ginagamit. At ngayon naman ay gumagana pa. Yun nga lang, hindi na siya talagang 20 watts. Umaabot na lamang siya ng mga nasa 6 watts kahit tirik na tirik yung sikat ng araw. And napansin ko din na mayroon na siya ditong mga maliliit na cracks. Kaya siguro talagang humina na rin yung kanyang power. And ngayon naman, sasabihin kung ano nga ba yung naging reason kung bakit siya nasira at ano nga ba yung mga ways para maprotektahan natin or para mas mapatagal natin yung lifespan ng mga solar panel. Kung napanood niyo yung mga videos ko dati sa mga previous videos ko dito sa YouTube, itong 20 watts na solar panel na to, ito talaga yung ginagamit ko dati pa sa mga projects ko dito, especially dito sa ano na to, maliit na solar setup sa ceiling fan. Yun nga lang medyo napansin ko na kahit halos maghapon na nakabilad itong solar panel, hindi gaano nadadagdagan yung power dun sa battery. Sobrang bagal niya mag-charge. Kaya naman sinubukan ko siyang i-try dito sa mga power station at yun nakita ko na sobrang hina na lang yung kanyang power na naibigay. Ngayon try ko muna siyang ilagay sa bubong. Tingnan natin yung kanyang power. Ito naman yung kanyang voltage. Umaabot pa naman siya ng mataas. Yan, umaabot pa siya ng 20 volts. Ayan. Yun nga lang yung kanyang mismong power, yung watts or yung ampere ay sobrang hina na. So try natin sa power station. Although hindi rin nga pala malakas yung sikat ng araw. Oh. Ayan, medyo mahina. Kasi medyo makulimlim din. So tingnan pa rin natin yung power niya. Ayan. Nasa 2 watts lang. Ayan, 4 watts ngayon. Minsan talaga kahit sobrang trick ng araw, nasa 6 watts lang yan hanggang 8 watts. Hindi siya makaabot kahit 10 watts man lang. Sobrang hina niya na talaga. Ayan, umakyat na ako dito sa bubong. Oh my goodness. Patakot dito sa bubong guys. Oops. So ano nga ba guys yung main reason kung bakit mabilis masira yung mga solar panel na yan? So based on my research na rin guys, sa aking mga pinagbubuting-ting, ang unang reason talaga is yung thermal stress or yung sobrang init tapos biglang mababasa. Ito kasi mga solar panel na to dapat talaga is hindi nakapatong dito sa ano, sa bubong. Dapat meron siyang agwat sa ilalim. Katulad nun, nilagyan ko na siya dati pa. Pero itong 20 watts na to, palibasa ay sobrang liit niya. Hindi ko siya gaanong napapagtuunan ng pansin basta ko lang siya ginagamit. Kasi kita niyo natin sa mga videos ko dati, basta ko lang siya binabalibag. Kasi nga sobrang liit naman niya. Ayan. Kaya nga guys, yung ibang solar panel sa ibang bansa, mayroon ng mga blower sa ilalim katulad niyan. Para maiwasan yung sobrang init at para hindi mag-overheat. Kasi yung mga solar panel kapag sobrang init na or sobrang nag-overheat, is nababawasan din yung kanilang power efficiency or humihina yung power na naibigyan nila. Yung ibang magsusolar naman guys, katulad sa ibang bansa, nakikita ko meron silang mga panglinis talaga ng solar panel. Yung ini-spray nila ng tubig para luminis at hindi ganong mag-overheat. Yun nga lang iba naman, ginagawa nila kapag gabi. Hindi nila ginagawa sa umaga kasi sobrang init nga, magkakaroon ng thermal stress. 'Di ba? Yung kapag bubog, sobrang init tapos binanto mo sa tubig, nagka-crack. So ayun din yung nangyari dito sa solar panel ko na to. Tingnan natin. Eto guys, oh. Ayan, meron siyang maliliit na crack dyan. Although maliit lang naman siya pero medyo malaki talaga yung kanyang ano, malaki yung kanyang impact. Lalo na kapag maliit lang yung kanyang power, sobrang hina na nung mabibigay niya. Yan, dito meron din. Tapos dito, medyo marami na rin siya. Kaya sobrang hina na ng kanyang power. Ito kasi basta ko na lang, yan, ginaganyan ko na lang ito dito kasi sobrang gaan niya. Yun namang ibang solar panel ko dito, okay pa naman, wala pa naman silang problema. So, tingnan na rin natin. Uy, ayan. At ito nga pala mga solar panel na to, nilagyan ko din ng kawang sa ilalim. Kaso medyo maliit. Ayan o, kahoy lang siya. Tapos yung dulo naman wala pa, kaya possible ano rin siya, nagko-consume din siya ng heat diyan sa taas.
Dapat talaga nalagyan ko pala siya ng kahoy dyan para mas nakaangat at hindi siya mag-overheat. Pero saka ko na lang siya lalagyan kasi medyo busy pa talaga. Yan. Ito yung akin 200 watts. Ito naman yung 100 watts. At ayun yung CLC 15 yata yun. Gumagana pa rin naman yun. Tingnan natin. So ito, wala pa namang sira. Medyo matagal na rin to. Ayun pala guys, so meron na rin siyang crack. Ayun oh. Meron na siyang maliliit. Yan. Mahina na rin yung power nito. Hindi ko na siya ganong nagagamit masyado kasi sa ilaw lang siya nakakonect. Kaya hindi ko siya gaanong napapagtuunan ng pansin. Pero ayun, meron na rin siyang crack. And kita niyo naman, yan. Basta lang siya nakapatong dyan sa bubong. Wala siyang kawang. Tapos itong 100 watts, ayan. Kulang na rin yung kanyang kulang na rin siya sa patungan. Hindi na rin okay yung pagkakakabit ko dito. Sa sunod, ayusin ko na lang. Ito naman guys yung ating CL16 na nakakabit sa bubong. Ayan. Ito yung kanyang wire oh. Nakakabit ito sa ating solar charge controller. And ito yung ating e-bike battery na 16 ampere hour. Matagal na rin yan. Although hindi na rin siya gumagana na maayos. Pero nagagamit ko pa siya sa ilaw. Tsaka pag-charge ng mga maliliit na device. Kita nyo naman oh. Naka-charge itong aking mini Yan. Nakakapag-charge mo naman ako dyan. And ayun oh, as you can see naman. Nasa 12.9 volts pa. Meaning okay pa naman siya. Nagagamit ko pa siya sa ilaw. Pero syempre kung gagamitin natin pang charge ng mas maraming device ay hindi na siya pwede, hindi na talaga siya kaya. Pang ilaw na lang talaga, tapos pag charge ng mga maliliit na flashlight, ganoon. And ayan yung ating bagong upload next video. Ayan o, nag-capacity test tayo, nag-charging test. Ako nitong 70,000 mAh na power bank. So ayun. Guys, yun lang muna yung share ko ngayon para mas maprotektahan yung solar panel nyo sa pagkasira at para maiwasan yung paghina agad ng power. Ayusin yung paglalagay nyo or dapat talagang dahan-dahan para hindi siya magkaroon ng crack. And yung sobrang init, kailangan talaga natin lagyan ng sa ilalim, patungan. Although sa mga malalaking solar panel, yung mga nakikita natin sa mga picture, meron talaga silang railing sa ilalim, yung mga bakal na nakakabit sa bubong. Pero dahil nga DIY lang naman tayo and yung bubong naman natin is mahirap lagyan ng ganon kasi made of kahoy, tapos yung yero hindi rin kalagay-lagay ng mga railings na yon, kahoy pwede na. Basta mas maganda kung dadamihan natin. Ay lang muna guys for today's video, and kung meron pa kayong question, just comment lang sa ating comment section below.